Okay, so hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan at I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. Ito na naman tayo mga kamital para magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito ay tungkol kung paano gumawa ng iba't ibang angle ng ating mga angle pad. So mayroon akong ginawa nito mga kamital. So ituturo ko na lang sa inyo kung paano ko ito ginawa. So gaya nito mga kamital, ito ay 30 degree angle. Yan. 30 degree angle yan. Ito yung ating 50 degree. Ito naman yung ating 70 degree. Yan. So paano natin ito gagawin mga kamital? Yung pagkakat natin sa ating mga iba't ibang angle ng ating angle bar. Kung nais nyong matutunan, panoorin nyo lang ang video na ito. So ito pala ay requested ng ating masugid na taga-subaybay na si John Paulo Alonso. So ito yung mga request niya. So paano gawin yung mga any degree ng angle bar like 22.5 degree and 72.5 degree. So sa pagkakataon ngayon gagawin natin dahil medyo wala po tayong ginagawa. So, pasensya na kayo, medyo mahangin yung ating paligid. Okay, so bago natin simulan mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So tara na mga kamital, simulan na natin. Okay, so ito yung example natin mga kamital. Yung kanyang size nito is 50 mm by 50 mm, 5 cm. Okay, so ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng 70 degree angle. Ang gagawin natin 70 degree, i-divide 2 lang natin yan. So 35 degree dito sa bawat cut. Yan. 35 degree din dito. So paano natin kukuhanin yung cutback ng 35 degree? So ganito lang yan. So para makuha natin yung kanyang cutback sa 35 degree, so yung formula niya is 50 times tan of 35 degree. So yan yung cutback nya. So i-calculate natin 50 times tan of 35 degree. So yung cutback nya is 35 mm. So saan natin susukatin yung 35 mm? So simula rito hanggang dito is 35 mm. So dalawang piraso to, 35 mm dito, 35 mm din dito. Yan na yung ating 70 degree angle. Okay, susukatan natin. Yung ating cutback is 35. So yan. So ito na yung ating 35 degree. So yan na ngayon dalawa. Pag maidikit na natin yung dalawa na yan, isa 70 degree yan. So ngayon ikakat natin ito. So ito na siya mga kamital. Cutting na natin. At building natin yan. Yan na yung ating 70 degree angle. Okay, so itacking muna natin. Okay, so ito na yung ating 70 degree angle mga kamital. So ngayon, ang tanong, paano natin masisiguro ito na ito yung ating 70 degree? So wala tayong angle finder, wala tayong protractor.
So ang gagawin natin, gagawa tayo ng angle, gagawa tayo ng 70 degree. So ito yung technique kung wala tayong angle finder. So ganito lang. Halimbawa, gagawa tayo ng angle. So make sure lang natin na naka 90 degree itong ating marking. Ayan. Lagyan nyo lang ng eskwala para siguradong 90 degree. Para yung ating 70 degree ay accurate nating makuha. Ayan. So halimbawa dito sa height na ito ay nagsukat tayo ng 20 cm or 200 mm. Ayan. So ito yung ating 200 mm. So, yan yung ating 200 mm. So kukunin natin yung 70 degree nya na nakaganon. Ayan. Kunin natin yung 70 degree nya ganun. Dito naman i-eskwala din natin dahil dito tayo kukuha ng sukat. Ayan, ito ay isang technique lang kung wala tayong angle finder at wala tayong protractor. Okay, so ngayon, kukwintahin natin 70 degree yung ating kukuhanin kung tama itong ating 70 degree. So ito 200, i-divide lang natin yan sa tan of 70 degree. So 72.79 or 73 mm. Okay? So dito, simula rito hanggang dito, sukat tayo ng 73 mm. So yan yung ating 73 mm. Tapos ngayon, markingan natin dito, simula rito pa hanggang dito. So yan. So ito na yung kanyang 70 degree. Okay, so try natin. So yan siya mga kamital. Yan yung ating 70 degree. Okay, so ganyan lang yung pagkuha ng ating degree kung wala tayong protractor or angle finder. So para malaman natin yung degree na ating ginawa, makasiguro tayo. So ganito lang inyong gawin. Ganyan lang. So depende na yan sa inyong height, kung ano yung gagawin yung height. Ito ay 200. So kung ano yung degree yung kukunin ninyo. So 200 divide tan of degree lang ito. Okay? So halimbawa gawa naman tayo ng 50 degree. Okay? So mayroon pa tayo ditong isang dalawang pirasong angle bar. So ngayon 50 mm, kwentahin natin kung magkano yung cutback, times natin sa tan of 25 degree, kasi 50 degree yung ating kukunin, divide to natin, so every side is 25 degree. Okay? So 23.31 yun yung cutback nya. So 23.31. Okay. So ito na yung ating kakatingin, 50 degree. Okay, so katingin muna natin. Okay, so ito na yung ating 50 degree angle mga kamital. Ayan, so every side kinat natin ng 25 degree. So ngayon dito naman tayo sa ating angle finder. So i-calculate natin dito para masiguro natin yung ating 50 degree. So ito ay 200 divide lang natin yan sa tan 50. Okay, 167.8. Mula rito 167.8. Ayan. So sukat tayo simula rito 167.8 mm.
yan na yung 50 degree nya. Okay. So i-connect lang natin dito. Ayan, ito yung ating 70 degree. Ito yung ating 70 degree. Ito naman yung ating 50 degree. Pero kung mayroon naman kayong angle finder mga kametal, so huwag na kayong magawa nito. Gagawin nyo lang to kung wala kayong angle finder. Ayan. Okay, so i-tacking natin. Okay, so ito na yung ating 50 degree mga kametal. Ayan. Tamang tama yung ating degree. Ito naman yung ating 70 degree. Susunod natin gagawin is 30 degree naman. Okay? Okay, so ito na yung ating 30 degree. So konti lang yung cutback nya. Yan. So yan yung kanyang 30 degree. So yung cutback ng ating 30 degree 50, yung lapad nito times lang natin sa 15. Times natin sa tan of 15 kasi yung 30 dinivide natin yun sa 2. Okay, so ito yung cutback nya 13.39. Okay, so simula rito hanggang dyan is 13.39 yan. So dalawang piraso. Ayan, yan na yung kanyang 30 degree. Dito naman sa pagkuha natin dito medyo malayo na itong ating, kung magsukat tayo doon. Okay, so kung kwintahin natin, kung kuhanin natin yung angle nya, so 200 divide natin sa tan of 30 degree, so 346.4 mm. So medyo napakalayo na ng 346 mm. Yan, medyo malayo na. So may ibang paraan para mas madali nating makuha. So kung 200 dito, kuha rin kayo dito ng 200. Bali kukunin lang natin yung kanyang chord length. Okay, so ito tuloy natin to. Yan. So kuha tayo ng 200 cm dito. Yan. 200 dito, 200 din dito. So bali kukuhanin lang natin yung kanyang chord length. Yan. So meron akong video niyan mga kametal kung paano mag-calculate ng chord length at saka yung arc length. So panoorin nyo lang. Lalagay ko lang dyan sa ating description box. Okay, so ganito yung pagkuha ng 30 degree. So 200 dito, 200 isa 400. So 400 times lang natin yan sa sine of 30 degree kasi 30 degree yung kukuhanin natin. So divide 2 natin over 2. Yan. So 103.5. So yan yung ating kukuhanin para makuha natin yung 30 degree. So simula rito hanggang dito is 103.5. So yan yung ating 30 degree. 103.5. Okay. So ngayon, project natin yan. Connect natin.
So ito na ngayon ang ating mula rito hanggang dito is 30 degree natin. Okay? So ito na yung kinat natin na 30 degree. Pag ilagay natin yan dyan, so yan, tamang tama yung kanyang cutting na 30 degree. Okay? So ngayon, i-cutting natin yan. Okay, so ganyan lang mga kamital. Napakadali at napakasimple lang na gawin yung ating mga different angles ng ating mga angle bar. At kahit sa pipe natin gawin ito, ay parehas lang din yung ating calculation. Okay, so dito sa angle bar natin ginawa, so medyo madali lang kasi flat siya. So doon naman sa pipe, medyo mahirap yun kasi bilog. Okay, so gagawa din tayo ng iba't ibang angles at din yung gagawa ng tutorial yan yung about naman sa pipe. Okay, so maraming salamat sa inyong mga kamital sa inyong panood. Okay, so yun lang mga kamital, napakadali lang gawin yung pagkakat ng mga iba't ibang klaseng angle ng ating mga angle bar. So yan, so kahit sa pipe natin ito gawin, so sa pipe mga kamital medyo mahirap kasi bilog siya, so hindi natin masyadong makuha yung kanyang pagka-cut. Kung mayroong mga computation din yon mga kamital sa pagka-cut ng ating mga pipe. So dito naman ay medyo flat siya, na madali lang siyang i-calculate at markahan. So sa pagka-cutting naman straight lang siya. So yan, so ito yung ating 50 degree, ito naman yung ating 70 degree, ito naman yung ating 30 degree. So I hope mga kamital mayroon kayong natutunan sa video na ito. So bago tayo magtatapos mga kamital, ay shoutout ko muna si KMR Gels Welding Company from Japan. So isang OFW din from Japan. So KMR Gels Welding Company. So shoutout sa iyo dyan, sir. So yun lang mga kamital, I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kung bago ka pa lang napadpad dito sa aking channel, paki-hit naman yung subscribe at i-click yung ating like at yung ating notification bell para update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kamital at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at